mayroon tayong isa pang good news. Isa pang good news para sa ating mga viewers ngayon. And siyempre dun sa lahat ng ating mga ang public servants, dapat nakatuto kayo, dapat napapanood nyo to dahil mahalaga itong next report natin na mula sa ating AI reporter kay Ian Almario. Ambag sa kasaysayan, mas mapapalakas pa ang turismo at komersyo. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Ang bansang Pilipinas ay sagana sa mga makasaysayang kaganapan, lugar, at tao, na siyang sumasagisag sa kulturang Pilipino na puno ng kulay at buhay. Mga kasaysayang nag-iimbita ng napakaraming mga turista, maging dayuhan man o lokal, nagpapataas din sa komersyo sa paligid na siyang tumutulong sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa at dagdag kagandahan sa bawat lugar. Ito ngayon ang pinaprioridad ni Kapitan Aris Hizon, ng Barangay Bañadero sa lungsod ng Calamba. Kilala natin ang Calamba bilang isa sa mga pinupuntahan ng mga turista dahil sa iba't ibang mga tourist locations tulad ng Pansol at ang bahay ni Rizal. Ano po itong binabalak ninyo na isang significant project na makakatulong sa pag-angat sa imahe ng ating lungsod? Po, magandang umaga po. Nabanggit nyo nga ang ating bayan o ang ating syudad ay dito, ang ating pambansang bayani. Dito yung kumbaga significant na heritage area kung saan ang bayan, ang bahay ni Rizal, ang Banga, andyan po. No? Isa po ang Bañadero sa pinakamalapit na barangay. No? Kumbaga ito po yung ating laking advantage o ito yung pagkakataon upang maging parte din po ng heritage o maging isa sa turismo, no, na ang barangay ng Bañadero ay bigyan po natin ng isang magandang pagkilala, no? Lalo po tinataya na dito po yung tsinelas ni Pepe, kumbaga yung isang anecdote na isulat na yung tsinelas po ni Rizal nung siya'y bata po ay habang sila'y nagbabaybay ng ilog, ito po yung nalaglag yung isa at nawala at itinapon din niya yung isa. Napakalaking aral, napakaganda, no? At ito pong barangay ng Bañadero kung saan po ay dito po isa, no, yung area na yon na talaga ng mga binibigyan po ng pagkilala, no? Kaya po isa sa pinakamalaking proyekto o programa ng barangay na napagkasunduan at kapasyahan ng buong barangay, ng buong sanggunian na ito'y pinagtibay namin na kilalanin at pagandahin lalo po yung ating tulay na sumisimbolo sa aming barangay. Yung tulay ng Bañadero, ilog, mapaganda, mapaayos at ito'y maging isa sa heritage area. Sinabi po natin talaga namang parang mga Intramuros o parang Jones Bridge, no? Yan po yung pangarap natin, no? Ngayon mukhang magkakaroon na ng linaw o muka yung ating pangarap dahil inaprubahan ng buong sanggunian ito ng barangay. At ito po ay sa lalo madaling panahon magawa po natin itong programang ito at maipatupad, no? Napakaganda po nito dahil po talaga namang magiging sentro po ng attraction lalo po sa ating mga turismo, lalo din po sa ating mga kabataan na pumapasyal, no, sa iba't ibang lugar. Dumadayo po dito sa bahay ni Rizal, around the city, around the poblasyon. Isa po ito na pwede nilang pasyalan, puntahan. Yung tulay ng Bañadero kung saan baga pwede, kumbaga ngayon, Instagrammable ng style ang mangyayari. Masasaksihan nyo po yan. Nakikita nyo po yung perspective design, no, ng aming napakalaking programa o proyekto dito sa aming barangay. At sana ay maging tangkilikin at isa sa kilalanin, no, pagpunta mo ng bahay ni Rizal, ng Calamba, pag sinabing bahay ni Rizal, Rizal Shrine, Calamba City, Bayan ng Bayani,
meron natatanging tsinelas ni Pepe, no, dito yon sa tulay ng Barangay Bañadero. Sa bukod po dun sa tulay na Mala Jones Bridge na gagawin at dun sa siguro magkakaroon din niya ng parang pinaka marker, historical marker dun sa tabing ilog. Ano pa ang binabalak ninyong idagdag lalo dyan sa ilog ng Bañadero po? Yan po. Siyempre po, una nga yan, turismo. Pag sinabing turismo, andyan na po yung mga tao na papasyal. Siyempre po, dagdag pa po ito ng kabuhayan o livelihood para sa mga mamamayan po ng barangay namin. Dahil yung ilalim po nito, siyempre ang pagsasaayos, pagpapaganda ng tulay, at may mga area po dito na open spaces na maaaring gawing para bang bazaar or food destination, no? Kumbaga nakakatulong tayo sa mga mamamayan natin, mabibigyan natin ng hanap buhay na talagang mabibigyan to ng magandang, hindi lamang po yung tulay na binabanggit natin, pati po yung nasa paligid nito. Tulong na rin po sa environment. Siyempre, papanatiliin natin nga malinis ang ilog, ang mga nasa paligid nito, mababantayan, maaalagaan, talaga naman magiging pasyalan. Kumbaga, talagang ito'y baka dayuhin pa to ng mga sikat na mga vlogger, no? Kumbaga, iaangat ito ng malaking pag-angat to sa Bañadero, lalo sa mga mamamayan. So, maaari ba kayong magbigay ng personal na mensahe sa mga katulad ninyong mga lingkod bayan, lalo mga kapitan ng bawat barangay dito sa hindi lang particular sa Calamba, kundi sa buong Pilipinas? Ano ang isa sa mga masasabing magandang katangian ng isang leader upang makatulong sa bayan? Yun, hindi lamang po sa public service, no? Hindi lamang sa serbisyo publiko na katutok tayo, no? Sana ini-encourage din natin yung ating mga kapwa naglilingkod, no? Na opportunity to, gawin natin itong maging isang inspirasyon, no? Yung aming uumpisahan. Dahil ipagmalaki natin na nandito tayo sa bayan ng Bayani, no? In-encourage natin mga katabi nating barangay na maging makabayan o makakultura, no? Gawin natin to around the city, yung heritage, lahat po na nasasakop na barangay, at malaking bagay po ito din sa bawat barangay ninyo na nasasakupan. Malaking tulong sa livelihood, sa mga hanap buhay, negosyo, lalo sa turismo, no? Kumbaga, tsaka yung pagpapahalaga sa heritage o sa kultura, sa culture ng mga mamamayan ng Calampeño. Nais nitong maging kabahagi ng kasaysayan ng kanyang lugar, kung saan, batay sa naging pagsaliksik ng mga miyembro ng Knights of Rizal, na ang ilog na matatagpuan sa kanilang barangay, ay ang mismong lugar kung saan inilalarawan sa aklat patungkol kay Gat Jose Rizal, na kung saan naiwanan ng batang Rizal ang kanyang tsinelas sa tabing ilog. Ayon kay Kapitan Hizon, nais niyang sariwain sa alaala ng lahat ang ilan sa mga munting kaganapan sa buhay ng pambansang bayani na si Rizal. Una sa kanyang nais maisakatuparang proyekto, ay ang pagsasaayos ng kanilang tulay sa wangis ng Jones Bridge na makikita sa Maynila. Kasunod naman ang paglalagay ng simbolikong palatandaan kung saan inilalarawan nito ang nasabing lugar kung saan naiwan ng batang Rizal ang kanyang tsinelas sa tabing ilog. Bukod dito, ipapaayos ng kapitan ang ilalim ng tulay pati na din ang mismong ilog, na kung saan magkakaroon dito ng mga floating bazaars at kainan. Layunin nito na hindi lang maging isang historical site ang lugar, kundi makapagbigay ng hanap buhay sa mga residente ng nasabing barangay. Umaasa naman si Kapitan Hizon, na sa tulong ng pamahalaang lungsod ay maisa sa katuparan nito ang nasabing proyekto. Idinagdag pa ng kapitan na nais niyang makapag-ambag sa ikagaganda at ikatatanyag ng lungsod at mas mapalakas ang turismo, komersyo, at tulong sa kanyang mga constituents. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Maraming salamat kay Ian Almario. Yan, ang ating reporter ng Serbisyo Balita. At napakaganda nung naging topic ni Ian. Yan. Regarding sa mga projects ng ating mga local government.
Kaya maganda yung maganda yung binabalak ng kapitan ng Banyadero diyan sa lungsod ng Calamba.